sa sulat ni Apostol Pablo, dito sa ating pong pag-aaral sa Colosas, makikita natin, ipinakikita naman ni Apostol Pablo, hindi po ganon. No? Bagamat siya nakita natin sa anyong tao, nasa kanya ang ano? Nasa kanya ang pagka-Diyos. Bakit po naniniwala ang mga Gnostics na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos? Dahil nga po doon sa doktrina ng dualism. Okay? Ano po yung doktrina ng dualism? Pinag-aralan na natin yan. Sa doktrina ng dualism, ang spirit ay good. Ang matter, kagaya ng tao, ay evil. Katunayan, may doktrina po ang mga Gnostics na hindi po direktang nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Okay? Hindi po kasi naniniwala na ang the good God will create evil things. Sapagkat naniniwala sila ang mundo ay evil at ang lahat ng mga narito ay evil, maging ang tao. Kaya nga, if the Spirit is good and God is Spirit, siya ay good, at ang matter ay evil, at ang man ay matter, therefore siya ay evil, therefore the good God cannot be an evil man. Kaya, yung doktrina po, mga ibang pangkating pamilya, hindi po naniniwala na si Jesus ay Diyos. Naniniwala po sila sa Gnostics. Okay? Kaya nga yung pag-aaral natin sa isang pangkating pangreliyon, natuklasan natin na kaya po siya merong doktrinang ito ay nakapasok rin po siya sa relihiyon ng Gnostics. Kaya may doktrina po sila. Kapangalan pa rin pa naman natin, Tagalog lang. Kaya meron po silang doktrina na ang Jesus ay hindi pwedeng maging Diyos. Sapagkat meron lamang isang Diyos, ang Ama, yun ang pinangatuwiran nila. Pero yun ay namana nila sa katuruan ng Gnostics. Sapagkat ang Gnostics ay naniniwala ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Sapagkat ang Diyos ay Spirit, siya ay good, ang tao ay matter, siya ay evil. Ang Diyos ay hindi pwedeng maging man, sapagkat ang good ay hindi dapat maging evil. Okay? Isa yun sa mga doktrina ng mga Gnostics na nagiging suliranin ng mga taga-Colosas. Kaya ito ay timing sa panahon ito na ating pong pag-aralan sapagkat may mga ang Gnostics po laganap na naman sa panahon natin ngayon, ang mga atheist laganap na naman sa panahon natin ngayon. Kasi sa internet nakikita ninyo kapag manood kayo ng mga YouTube, may mga atheist doon na nagko-contest sa existence ng Diyos. Meron pa nga tayong isang atheist, sabi niya, siya ang lahat, lumikha ng lahat ng mga bagay. Bakit nagtatago siya? Bakit hindi siya makapagap ng tao? Bakit hindi siya makipag-ugnayan sa tao? Bakit hindi mo man lang siya makapa? Isa yun sa mga marinig natin sa internet. Pero yun ay patuloy, bagamat sila ay patuloy sa kanilang pananampalataya, patuloy itong sinasalamat ng katuruan ng banal na kasulatan. At dito sa pagkakataon ito, sa ating pag-aaral po, pag sinulan natin pag-aaral, dito po sa Colosas, makikita natin kung paano presenta ni Apostol Pablo ang mga bagay nito upang pasinungalingan itong mga aral ng mga Gnostics at mga aral ng mga Judaizers. Okay? At yun ang dahilan, bagamat si Apostol Pablo ay nakukulong, yun ang dahilan, sinulatan niya pa rin ang mga taga-Colosas upang ang mga taga-Colosas ay matulungan sa mga problemang kanilang pinaharap sapagkat sila ay napasok ng mga Gnostics at yung mga Judaizers na kung hindi ito ma-neutralize,
split ng Iglesia ng Panginoon na nasa Colosas. Okay? Pero sabi niya po sa Pablo, kahit ako'y nakulong, hindi ito magiging hadlang para sa ikasusulong ng Ebanghelyo, para sa kasusulong ng katotohanan itinuturo ng Panginoon. At yan po